everyone and welcome back again dito sa ating YouTube channel. And bago po tayo mag-start, please like and subscribe po dito sa ating channel para maging updated po kayo sa ating mga ina-upload na videos, lalong-lalo na regarding sa ating electricity and water sa meter reading or yung mga computation or yung iba't ibang scenario. So for today's video, isasagutin natin yung question ni Sir Lonlon. Ang tanong niya dito is tuwing kailan po ba tayo dapat nagre-reading ng ating ilaw or ng ating kuryente? Kasi sa kanila daw is paiba-iba ng schedule at tinatanong niya rin kung magre-reading lang daw ba tayo doon mismo sa araw kung kailan binigay yung ating monthly billing. So yun yung question ni Sir. Sir, ang sagot ko dito sa inyong tanong, magre-reading po kayo ng inyong kuryente sa mismong araw din po ng schedule date ng inyong electric provider. Kung Meralco po ang inyong electric provider, for example, July 7 ang schedule date ng reading nila. So dapat mismong sa araw din po ng July 7 is makapag-reading din po kayo. Huwag niyo pong palalampasin yan kahit isang araw kasi malaki po ang magiging changes niyan dito sa inyong monthly billing. So yun po. Mas maganda po, abangan ninyo yung pagre-reading ni Meralco or ng inyong electric provider kung anong araw man po ang schedule dyan sa inyong lugar. Kada lugar po is iba-iba po ang schedule ng reading. Dito po sa amin sa Makati, ayan, July 7 po kami lagi or every 7th of the month ang reading sa amin. And hindi ko pa po na-experience na nag-iba-iba sila ng reading dito sa atin guys Kasi meron talaga yan silang assigned date kung kailan po yung reading nila at kung kailan po yung next reading uli nila. Huwag nyo po hihintayin na kung kailan dumating ang bill tsaka lang po kayo magre-reading. Ang laki po ng difference niyan guys, sobrang laki. Magugulat kayo baka lumobo yung inyong kuryente kasi nga pumapasok yung konsumo ninyo na dapat doon lang yung konsumo nyo lang doon sa araw na yun which is for example July 7. Mas maganda kahit within the day, pwede kayong mag-reading. Kasi ako minsan, hindi naman talaga minsan naaabangan ko yung Meralco. Pero within the day, nagre-reading ako. Pero wag niyo po palampasin ng ilang araw. At saka yung schedule date naman, makikita natin yan dito. Ayan, dito sa mismong monthly billing natin, nakalagay dyan, date of meter reading. So, nakalagay dito sa amin is July 7. Tapos, dito sa baba, nakalagay yung date of next meter reading. So, ibig sabihin, next month, ang araw ng pagre-reading nila is August 7 po uli. So, ganun siya. Hindi po pwedeng magbago-bago yan. So, sana nasagot ko yung tanong ni Sir. And para po doon sa mga iba nating viewers, iba nating subscribers na napapadaan po dito sa ating YouTube channel, kung may mga question kayo guys, and kung gusto nyong malaman yung kilowatt hour or yung cubic meter, bigyan nyo po ako ng kompletong detalye. So, dapat nandyan po yung monthly billing ninyo. Pag sa kuryente to guys monthly billing, kilowatt hour sa loob ng isang buwan, and yung rate po para makuha natin yung inyong computation. At saka wag nyo pong kakalimutan yung pinaka-importante sa lahat, which is yung previous reading at yung present reading. Pag wala po itong dalawang to, previous at saka present reading, hindi po natin malalaman kung magkano yung ating nakukonsumo. Kaya napaka-importante po nung pagre-reading natin every month. So yun lang, sana nasagot ko yung tanong ni Sir. Kung may question po kayo, mag-comment lang kayo guys. Pasensya na kung medyo delay lang ako minsan mag-reply kasi busy din. Basta yun po, bigyan nyo sa akin yung mga complete details. So thank you for watching and until next time. Bye-bye!